Ba, totoo ba ito? Ito, breaking news mga banateros, mga kabiyaya. Di umano, si Senator Amy Marcos daw ang humuhudas kay Senator Bato de la Rosa. Ang tindi. So, syempre may magtatanong dyan, Sir Jay, yung nilabas mo nung mga nakaraang araw at nakaraang buwan na may sinasabi kang traidor sa kampo ng mga Duterte, si Senator Amy Marcos ba yun? Hindi. So kung totoo man na si Senator Amy Marcos ang humuhudas kay Senator Bato de la Rosa, so dalawa na sila. Hindi na lang pala yun ng isa, kundi dalawa na sila, ha? Hindi po si Senator Amy Marcos yung tinutukoy ko na hudas sa kampo ng mga Duterte. So ibig sabihin, dalawa na. At sa totoo lang, simulat sa pool, wala talaga kaming tiwala kay Amy Marcos. Sorry. Sinasabi naman namin yan sa kanya, hindi namin siya sinuportahan sa kampanya niya, hindi namin siya binoto at never namin siyang iboboto kahit kailan magpakailanman ng GMA7. Alam niya yan, sinasabi namin sa kanya nung interview namin sa kanya nung nakaraan, diba, sa Vox Populi, alam niya yan. At kung ito ay totoo man, ito ulitin ko hindi ko sinasabing 100% na totoo to. May nababasa lang kasi ako, lalo na may nabasa din ako. Ayan, nakikita nyo naman siguro dyan sa screen. Diba? Kitang-kita nyo naman dyan sa screen. Nag-comment pa nga si Ma'am Cathy Binag na mukhang nilabas na ng mga ano ba to, Diskaya ba to, ano to. Pero kung iisipin yung maigi, may posibilidad nga talaga. Kasi kung halimbawa, yung sinasabi kong hudas na hindi pa lumalabas ngayon at hindi nyo pa nakikilala, pero unti-unti na ring tinitira ang mga banateros tuloy, ang mga Duterte patalikod, kilala namin yon. Pero itong about dito kay Senator Bato de la Rosa at kay Senator Amy Marcos na hinudas nga daw ni Senator Amy Marcos, itong si Senator Bato de la Rosa, ay may posibilidad. Una-una, si Senator Jaime Marcos ay kapatid ng presidente. So, ibig sabihin, may rectang connection siya sa mga anti-Duterte. Alam naman natin na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapa-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Kahit itanggi niya, puking ina siya. Kahit itanggi niya ng paulit-ulit yan, alam ng taong bayan niya na siya ang nagpapa-aresto kay Senator Bato de la Rosa, wag kami. Kaya kung totoo man na hinuhudas ni Amy Marcos itong si Senator Bato de la Rosa, ay hindi na rin tayo magtataka kung hindi niya na rin, kung may posibilidad na hinuhudas niya rin sila VP Sara Duterte, sila at iba pang mga senador, kagaya lang nila Cayetano, nila Legarda, nila Rodante Marcoleta, 'di ba? Oo, so hindi na rin katakataka yun. Kung sakali man na totoo na siya talaga ang humuhudas kay Senator Bato de la Rosa. Alam niyo dati napanaginipan ko to Napanaginipan ko to na sinabi niya or ginagawa at talagang meron talagang humuhudas, nagbibigay ng mga info kay tawag dito doon sa administrasyon kung ano yung mga galawan. So, etong dalawa at yung sinasabi ko na isang hudas bukod kay Senator Amy Marcos, ganito rin yung ginagawa. Lahat ng info, lahat ng galaw ng mga Duterte sinasabi doon sa administrasyon para lang wag siyang pag-initan ng administrasyong Marcos. Sa totoo lang hindi pa rin to inilalabas ng iba pang mga banateros at ako pa nga lang ang nagsasabi nito. Pero alam naman na ng lahat yan. Kung sakali man naunahan ako nitong taon na to pero darating din kasi ang panahon Darating ang panahon na itong taon na to ay ibubulgar ng mga Duterte. Siguro sa panahon ngayon hindi pa kasi 'di ba? Baka sabihin baka palabasin nito sinisiraan siya kasi ganito, kasi ganyan. So sa totoo lang dati pang may ginagawang katarantaduhan etong taon na to sa mga Duterte. Yun nga lang siguro baka naghahantay lang sila ng tamang panahon at matinding ebidensya para magpatotoo sa publiko na ito ay hudas. At ulitin ko, yung sinasabi kong hudas sa kampo ng mga Duterte, hindi si Amy Marcos yun. Kung halimbawa man na totoo na hinuhudas si Amy Marcos, ay si Senator Bato de la Rosa ni Amy Marcos, di dalawa na sila. Ang galing, di ba? Simulat sa pool, wala na kaming tiwala dyan kay Senator Amy Marcos.
mga banateros. Alam nyo naman yan. Balibalik ta rin nyo man yung mundo, Marcos pa rin yan. No, pamilya niya pa rin yan, dugot laman niya pa rin yan. 'Di ba? So hindi niya pa rin kahit na siniwalat niya na adik yung kapatid niya, hindi pa rin niya nakuha yung tiwala ko na magtitiwala pa ulit ako sa mga Marcos, lalo na sa mga nangyayari ngayon. Hindi talaga eh. So mahirap eh. Ewan ko. Ako kasi yung mahirap na kapag ako mabilis ako magtiwala sa tao. Pero kapag nawala yung tiwalang yun, ako po, ang hirap ng ibalik. Hugot yarn. Grabe, no? Ang dumi talaga sa mundo ng politics world, no? Biruin mo, ha? Todo, ano pa siya? Uy, si ano? Kung sakali man na totoo, ha? Diba? Grabe, hindi talaga. Iba talaga ang politics world ng Pilipinas. Sobrang dumi. Tama nga si Pangulong Duterte at si Pastor. No, sobrang dumi. Mas madumi pa sa kanal, sa tubig imbornal, sa ng pusit ang politika dito sa bansa natin. So kayo ba mga banateros? Naniniwala ba kayo na hinudas si Senator Amy Marcos si Senator Bato de la Rosa? Comment nyo dyan, dali. Panood nyo na ba or nabasa nyo na ba yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na lahat ng hindi sumunod sa kagustuhan ni Marcos Jr., ginigipit, hinaharas, tinitreating. Grabe, no? Intindi ngayon, kaya kung makikita nyo, yung sa dinami-daming binanggit ng Brave 18, ng mga politikong sangkot sa mali-malitang pera na dinadalhan nila dahil sila ay personal bodyguard ni Saldico, anak ng timang etong Brave 18 pa yung unang nakulong at unang pinakulong ng ombudsman. Alam na natin na ombudsman ng dyan at alam natin na si Marcos Jr. ang nasa likod ng mga yan, yung mga ganyang panggigipit. Sa dinami-daming binulgar ng 18 ex-Marine, nung pagbaliktad nung 4, kasi nga, di ba, sabi ni Attorney Baligod, pinapatawag daw ng ombudsman, syempre doon siguro nagkakaroon na ng transaksyon at bulahan. So kaya napabaliktad yung 4. So doon wala namang big deal sa amin yun. Hindi naman big deal sa amin. Hindi naman kami magdadala nun eh. Kung binayaran sila or tatalikuran nila yung prinsipyo nila, okay lang eh. Kagustuhan nila yun. Hindi naman kami magdadala nun. Sila naman magdadala nun. Pero ang pinakamalupit dito, ni isa sa mga siniwalat nila ng mga congressman, kagaya na lang nila Martin Romualdez, mga senador, kagaya nila Tulfo, nila Lacson, nila Soto, na ibang mga kongresista na hanggang ngayon ay humihiga sa pera natin, wala ni isang nakukulong. Tapos sasabihin ni Erwin Tulfo, yung flood control, ilalaan na lang, ibibigay, iaasa na lang kay Ombudsman Boying Remulla. Nakateting katarantaduhan mo yan. Doon sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na kapag hindi ka sumunod sa administrasyon, haharassing ka, gigipitin ka, ititreating ka. No, nangyayari ngayon ng realidad. Na yan ang realidad sa bansang Pilipinas ngayon. 'Di ba? Kami ng mga vlogger, ginigipit kami. Kami ng banateros, hindi lang sa banateros, kundi lahat ng mga tumutulig sa administrasyong Marcos. Ginigipit at dami rin namin threat galing sa iba't iba. Pero minsan di kami umiyak dito sa social media, kagaya ng mga tulonggis na may mga isusunod daw, gito, ganyan, di ba? Oh. So, talagang ganun talaga nangyayari ngayon. Katulad na lang, babalikan natin, unang-unang hindi sumunod sa kagustuhan ni Marcos Jr. ay ang SMNI at si Pastor. Di ba? Nasa playbook yan. Yung SMNI, gustong magaya sa ibang network na fake news media ngayon na wag tirahin, wag banatan ng administrasyong Marcos, kundi puro lang mga good news ang mga ibabalita ng SMNI. Pero hindi sumunod ang SMNI doon. Anong nangyari? Puking ina mo. O 'di ba? Tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. Kinasuhan si Ka Eric Celis at si Doc Lorraine Badoy. Ganong kalupit. Yan pa lang yan ha. Pangalawa, etong si Pastor ay gustong bilhin. Pero hindi nila kayang bilhin eh.
At gusto, ang napakasimple lang ng gagawin ni Pastor. Hindi niya na itutuloy ang pagsisiwalat sa baho ni Marcos Jr. na alam na natin mabaho talaga yun. Wala namang mabangong adik eh. So sinisiwalat ni Pastor ang baho ng administrasyon na dati ay isa rin ako. Aminado ako, isa ako sa hindi naniniwala dati kay Pastor. Pero ngayon nangyayari na. Lahat nangyayari na, lahat ng sinabi ni Pastor noon nangyayari na ho ngayon. 'Di ba? Yung korupsyon, yung panggigipit, 'di ba? So anong nangyari? Yung mga Pilipino maaaring ipaubaya or ibigay, gawing alipin ng mga Amerikano, ibigay sa Amerika yung mga Pilipino na dapat dito litisin sa bansa natin dahil gumagana naman yung justice system dito sa Pilipinas. Anong nangyari? Nangyari na ho. Ha? Kay Pangulong Duterte. At ngayon, mangyayari pa kay Senator Bato de la Rosa, mangyayari pa kay Senator Bongo, at pwede pang mangyari kay Cayetano, kay Robin Padilla. At may posibilidad na mangyari na din kay Pastor. Napakasimple lang ng gagawin dapat ni Pastor. 'Di ba? Anong gagawin ni Pastor? Iwan niya ang mga Duterte sa ere, ibalita niya kung ano yung pwedeng i-good news, ibaluktot ang mga balita na dapat ay malaman ng taong bayan. Yun lang. Napakasimple lang. Pero hindi pumayag si Pastor sa ganun. Hindi siya kumagat sa ganun. Anong nangyari kay Pastor? 'Di ba? Ginulo ang isang relihiyon na tanging pagbibigay lamang ng kautusan ng Panginoon ng Ama ang itinuturo nila doon sa loob. Ni isa wala silang napatunayan na may inargabyado doon. Ilan ba ang miyembro ng KOJC? Nasa 7 million. Tapos ilan ba yung nagrereklamo? 3. Yung isa bumaliktad pa, 'di ba? Na binabayaran daw siya ni Senator Risa Ontiveros. Tapos pinapalabas pa sa ibang mga fake news media ngayon na itong si Pastor ay nahuli daw, naaresto. Anak ng teteng, sumurrender yan sa ISAP, huwag kami. Kaming Banateros Brothers ang buhay na ebidensya at buhay na nakasaksi at ilan pang mga miyembro ng KOJC na nandun mismo sa loob at mga kapulisan na hindi nila nahuli si Pastor. So, yung sinabi ni BP Sara na ang lahat ay tinetreting, hinaharas, ginigipit, talagang ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Obvious naman, di ba? O, kay Marcoleta, kay Jinggoy, kay Senator Bato, kay Defensor, o isusunod naman si Cayetano at si Senator Robin Padilla, mag-inang Libiste, 'di ba? Mag-inang Legarda at Libiste, Kiko Barsaga, 'di ba? So tignan nyo, lahat ng kumakalaban, pati ang 18 Brave Marine. So grabe. Talagang hindi ko alam kung hanggang saan pa talaga to na kayang tiisin ng Pilipino itong ginagawa ng administrasyon na dapat unang makulong yung pinsan niya at yung iba pang mga kongresista na nakinabang sa mali-malitang pera. Pero ang mga nakukulong ay yung mga lumalaban sa korupsyon. Ganyan ka demonyo ang administrasyong Marcos. Congressman Ortegi, my sister, yung my sister ay nangihingi ng tulong at panalangin sa Panginoon Diyos dahil sa pagbaha ng kanyang lugar, ng kanyang distrito sa La Union. Si Kongay, hi sister, kamusta ka na? Kapal na ng bulbul mo sa mukha. Anak ng tipaklong, anong kinalaman ng itaas sa pangungurap nyo? Ha? Anong kinalaman? Ang La Union po ngayon kasi mga Banateros, mga kabiyaya, is lubog sa baha. At ang congressman dyan ay isa sa mga baklang, di umano, bakla daw eh. Ewan ko, totoo. Pero may siya, may pitik siya minsan eh. Isa sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte na gustong i-impeach si BP Sara. So pasensya na kayo, ba't ako nakasando? May sugat pa kasi ako dyan. So hindi pa kasi tapos siya, kaya hindi pa natin ma-reveal sa inyo. So yun nga ang sobrang weirdo, sobrang puta na dito ako gigil sa mga taong alam mo na yon, sila yung may kasalanan sa mga pangyayari. Pero ang ginagawa nila parang isinisisi nila sa Diyos, isinisisi nila kay Ama na yung pagbaha ng kanilang lugar na kesyo. Tas doon pa sila hihingi ng tulong. Alak ng teteng,
Kaya nga ginawa ni Ama yan para makita ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo niyan dyan sa distrito nyo, na hindi kayo deserve na mamuno dyan. Dahil, oo, sige, sabihin na natin na palaging bumabaha dyan, sige. Pero mas triple. Tignan nyo rito sa Taguig. Ito na lang, sa Taguig na lang. Nung sila Cayetano na ang naging pinuno or leader dito sa lugar namin, biruin nyo, ilang araw nang nag-uulan ngayon. Pang 5 days na, tuloy-tuloy na ulan, lalakas, hihina, lalakas, hihina. Noong mga panahon na hindi pa ang mga Cayetano ang namumuno dito sa amin, ilang oras lang, baha na agad, lalo na dun sa amin. No, talagang hanggang bewang na agad yung baha. Pero ngayon, no, ngayon na ilang araw na, 5 days na. 5 days na nag-uulan dito sa Taguig. Pero hindi namin nararamdaman yung baha. Kasi nga, okay na okay yung flood control dito. Huwag kayo maniniwala doon kay Punyetang Lacson. Hindi naman yan taga dito yung hayop na yan. Bakit siya yung may ebidensya na may ghost project dito? Ang lapit-lapit namin sa Laguna Bay. Tapos sasabihin niya, may ghost project. Eh di sana nalubog kami dito. Sira ulo, kabaklaan mong bakla kayong dalawa. Alam mo, Sister Ortegi, kung pinang-boylet ba, kung pinang-chupageti mo man yung pera ng taong bayan, wag mo isisi sa itaas. Una-una, walang ginawa ang Diyos na bayot na katulad mo. Kung talagang juding ka, ewan ko lang kung totoo. Pero ang punto kasi dito, anak ng teteng, dinadamay nyo pa yung itaas sa kawalangyaan at pagiging kurap nyo. May pa Diyos ka pang nalalaman na samantalang yung pera na dapat sa distrito, sa flood control nyo dyan dapat hindi naman, bakit? Si Ama ba ang humahawak ng pondo ng distrito mo? Di ba ikaw na ina mo? Di ba? Sasabunutan na kita gigigil mo ko, girl. Sasabunutan ko yung bulbul mo sa baba, ha? Tangina, nagbaha sa distrito niya. Tapos kung makahingi ng panalangin para kayo, puta, nagpuro ganon. Kayo yung humahawak ng pondo tapos panalangin. Ang galing, Oo, kung mababatukan ka lang nung nasa taas, binatukan ka ng hayop ka. Puta, itong mga politikong to, makapag na akala mo naman talagang kapag nabibisto sila sa kawalangyaan nila, minsan may makikita mo, may nasa altar, may nasa simbahan, nagpapabindisyon, yung iba todo post na, Ama, gabayan nyo po kami. Putang ina nyo, bakit? Siya ba humahawak ng pondo ng taong bayan? Di ba kayo? Tapos isa din yan sa malakas na magbuelta or mangbatiko sa mga Duterte na kesyo ang Davao City daw ay binabaha. Na kahit sa Davao Oriental or sa ibang lungsod ng Davao binabaha, pero sa Davao City isinisisi. Kagaya ng mga tolonggis nilang mga vlogger. Iba talaga mga sapak nitong mga to, no? Pati yung nananahimik, walang kinalaman sa pagiging korap nila, dinadamay. Ang lupit talaga. Hindi, nakakagigil kasi talaga. Ayun ang pinakaayoko sa lahat, yung ganon, yung alam mo yun, yung todo yung mga nakikita natin sa mga dilawan, sa mga pinklawan, di ba? Kadalasan kasama nila yung mga pare. Yan, isa pa yung mga hayop na yan di ba? Kasama nila yung mga pare, todo panalangin. Tapos yung impeachment kay BP Sara, ipapanalangin na para daw makonvict si BP Sara. Anak ng teteng, ang binibintang nyo 125 million, pero yung gagastusin sa impeachment halos 2 billion. Tingnan mong katarantaduhan nyo yan. Kagaya nito, ewan ko ba, alam mo, chine-checkmate na lang talaga kayo ng tadhana. Ng panahon, di pala tadhana, ng panahon. Mali ako doon. Chine-checkmate kayo, ipinapakita ng panahon ngayon kung gaano kayo kakurap sa mga distrito nyo. Deserve nyo yan, mga ina nyo. Ha? Itagaan nyo yan sa bato, mga inyo. Ha? Alam mo sa tutusin, ang sarap pagmumurahin itong mga hype na to. Kaso nga lang, syempre, kahit pa paano, nagtitimpi tayo kasi nga, may mga bata rin na nakakapanood ng mga video natin. At may mga ilan din na ayaw din naman na palamura. Hindi naman tayo kagaya ni Baklang Kalbo at yung ibang mga mga BBM vlogger na panay mura. Wala lang, puro mura lang, yun lang. Wala naman sa isay. Kaya Sister Ortegi, ayusin mo ha. Oo.
Kasi ang haba-haba nung tag-araw, hindi mo pinayos yung mga flood control dyan, wag kang syunga. Tingnan nyo tong kawalangyaan na ginagawa ni Senator Erwin Tulfo. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ba't mo pa kailangan ibigay yan sa ombudsman yung issue sa flood control? 'Di ba? Alam niyo naman na hindi neutral ang pamamalakad ng ombudsman dahil yan, akala ko ba ano ka? Ang pinaglalaban mo ay gusto ng taong bayan. Gusto nga ng taong bayan maungkat yung flood control scam na yan. Tapos ipapaubaya mo sa ombudsman. Anak ng teteng, trabahong tamad yan, Senator Erwin Tulfo. At paano ka makakasiguro na talagang tututukan ng ombudsman yan sa kitang-kita ng mga Pilipino ngayon na yung ombudsman ay nasa side lang ni Marcos Jr., one-sided. Tingnan mo, mas nauna pa nga nakukulong sila Marcoleta, Jinggoy, 18 Marines kaysa kay Martin Romualdez. Tapos pagkakatiwalaan mo, anak ng timang naman talaga, Erwin. Hindi ako galit sa'yo. Wala akong personal na galit ho sa inyo, Senator Erwin Tulfo. Pero ang pinupoint ko kasi dito, bakit mo kinuha-kuha yung pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee kung magiging display ka lang din naman dyan? Unang trabaho ng chairman ng Blue Ribbon yan yung pag-imbestiga dyan sa scam sa flood control scam. Tapos ngayon kakatamaran mo kesyo na imbestigahan na ni Lacson. Nung nakay Marcoleta yan at nakay Cayetano, napakaganda ng na yan at nung yung flood control scam na yan na pag-uusapan na pero pilit yung inaagaw. Tapos ngayon na ikaw na yung chairman ng Blue Ribbon Committee, kaya nga pilit mong inaagaw kay Cayetano yan at kay Marcoleta, yun pala, itetenga mo lang dyan. Anong silbi mo? 'Di ba? Anong silbi mo? Yan ang tanong ng taong bayan. Anong silbi mo diyan? Chairman ka ng Blue Ribbon Committee tapos ganyan ka? Ganyan na iaasa mo na lang sa ombudsman? What if na hindi neutral ang ombudsman? Na alam naman na natin kung ano yung totoo ngayon. 'Di ba? Tapos pagkakatiwalaan mo diyan sa issue ng flood control scam, ang galing mo. Ang aga niyong nabulok mga Tulfo, sa totoo lang. Sayang. Isa rin ako sa mga humahanga sa inyo, talagang grabe. Sobra yung paghanga ng buong pamilya ko sa Tulfo Brothers. Pero kayo yung sumira. Kayong tatlo nila Tulfo, Erwin at Rapi. Sobrang pangit ng sistema nyo dyan. Tsaka siguro, hindi ka naman siguro, Senator Erwin Tulfo, shoutout sa'yo, siguro naman, hindi ka namang tanga, 'di ba? Hindi ka naman 80-80 na para hindi mo malaman na one-sided ang ombudsman. 'Di ba? So hindi ka naman siguro ganon. Kung mapapansin mo kung kami ng ordinaryong Pilipino, wala naman kaming posisyon at sinabi mo nga ikaw ay professional journalist, 'di ba? So hindi mo ba napapansin na kung sino yung mga witness na lumalaban sa korupsyon, sila yung mga nakukulong. Tapos ikaw, ipapaubaya mo sa ombudsman yung sarili mong trabaho. Naging senador ka pa kung tamad ka din naman pala. O baka sabihin mo, sayang sa pondo. Yung impeachment nga, 25 million mahigit ang ginagastos dyan araw-araw. Nagsasayang din kayo dyan. 'Di ba? Ilang days siya, naabot ng 92 days. So, bilyon ang gagastusin. Samantalang 125 million ang ibinibintang nyo confidential fund kay Vice President Sara Duterte. Tapos kung panghihinayangan mo yung gagastusin sa magiging hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, panghihinayangan mo, isang malaking kalokohan yan. Huwag mo kaming lokohin. Na kesyo ombudsman na bahala, trabahong tamad yan. Senator Erwin Tulfo. Mga banateros, talagang grabe to. Breaking news po ito, mga banateros, no? Kasi etong si Marcos Jr. ay parang talagang sunod-sunuran na sa Amerika dahil parang alam mo yun, lahat na lang ata ng mga kalaban niya sa politika ay ibinibenta niya sa mga Amerikano. Kung matatandaan niyo po yung interview ni Senator Amy Marcos mapatungkol sa Paxilica, ay sinabi niya ho doon na may kontrata na etong si Marcos Jr. at etong Paxilica na hindi natin alam, wala tayong kamalay-malay. So ngayon, si Senator Bato de la Rosa, si Pangulong Duterte, Robin Padilla at si Senator Bongo
ay may posibilidad na isuko o ibenta sa mga Amerikano. At ngayon, 'di ba, breaking news, pati itong si Pastor ay isusuko or ibibigay na rin sa mga Amerikano. So ganyang kalupit. Nakakatakot to, mga banatero. Bukas sa makalawa, baka ang administrasyon natin ay Amerika na rin, ha? Amerika na ang nagkukontrol. At nung mga nakaraang araw, may nakapagsabi sa atin na may 3 sindikato ng mga Amerikano na kumukontrol daw, di umano, sa kay Marcos Jr. At kung mapapansin din natin kasi etong ICC ay sinusunod ni Marcos Jr. kung ano yung kagustuhan ng ICC na kunin yung mga katulad na lang ni Pangulong Duterte, ni Senator Bato de la Rosa, ni Senator Bongo, ay talagang sinusunod ni Marcos Jr. Kaya may posibilidad talaga na etong administrasyong Marcos ay kontrolado na ng sindikato ng mga Amerikano. Tapos etong lintik na Senator Risa Ontiveros, proud na proud pa. Proud na proud ka pa na sarili mong kababayan, kaparehas mo na Pilipino, ay proud na proud ka na isusuko ng administrasyong Marcos sa mga Amerikano. Ang galing mo rin no? Kaya hindi ka taka-taka kung bakit wala ka nakukuhang tiwala. Walang nakukuha or walang tiwala sa iyo ang taong bayan diyan sa survey sa iyo na 00.1 dahil sa ganyang pag-uugali nyo, na mas gugustuhin nyo na maging alipin ng mga Pilipino, ng mga Amerikano, kaysa labanan yung mga korupsyon or yung mga korap dito sa gobyerno natin. Kahit itong si Risa, parang proud ka pa, ha? Proud ka pa na aalipustahin tayo ng Amerika. So yun, mga balateros, no, kung pagdudugtong-dugtungin nyo yung mapatungkol sa kontrata ng Paxilica, na meron ng kontrata dito sa bansang Pilipinas, at etong ICC ay sinusunod ng Pilipinas, sinusunod ng Administrasyong Marcos, at yung mga kalaban ng Administrasyong Marcos ay ibibenta sa mga dayuhan, ay may posibilidad talaga na kontrolado na tayo ng mga sindikatong galing sa Amerika. Ito, breaking news. Grabe itong balitang to. Trending na trending. Viral na viral, mga banateros. Etong 4 sa 18 ex-marine ay bumaliktad na. Anak ng teteng, talagang ginagapang sila, no? Talagang ginapang sila para lang bumaliktad. Tsaka ito ang katakataka dyan. Kung babayaran sila nila Senator Rodante Marcoleta at Defensor, aba, di hamak na mas malaki ang may ibabayad kapag dumepende ka sa Administrasyong Marcos, dahil alam naman natin na ang Administrasyong Marcos ay ang pinakamaraming nawawalang pera ho ngayon sa pondo ng taong bayan. At maraming nagsasabi at mga witness at mga ebidensya na itinuturo ang Administrasyong Marcos ang mastermind sa nakawan na nangyayari sa nawawalang mga pera ng taong bayan. Pero syempre, antayin pa rin natin ang opinion dito nila Attorney Baligo at ng 18 ex-marine kung ito ba talaga ay mga kasama nila. Kasi nagtataka ako, bakit mga nakamaskara? Bakit hindi kita yung mga muka? Parang yung witness lang to ni Risa Ontiveros na mga naka-face mask, naka-shade. Kung isa ito, kung etong 4 na to ay kabilang sa 18 ex-marine, una-una nakita na yung mukha nila doon. At bakit pa kailangan nilang magtago ngayon? Nakakapagtaka lang, ha? Sobra lang nakakapagtaka. Malamang sa malamang kung halimbawang totoo man na isa sila or miyembro talaga sila ng 18 ex-marine, malamang sa malamang ang laki ng offer dito at talagang ginipit ng gusto to. Baka nga katulad to noon kay Gutesa na pati yung pamilya ay ginigipit para lang bumaliktad si Gutesa. So ganyang kalupit. Alam kasi nila ngayon, kaya marami silang pasabog kasi alam nila na wala talagang kwentang impeachment. Tapos gusto ng taong bayan na mabalik ulit ang usapin sa flood control scam. Kaya ngayon ay gumagawa sila ng hakbang para mailihis or may iba na namang matuunan ng atensyon ng bawat Pilipino. At katulad nga nito, yung kay Pastor Apollo Kibuloy at yung ito ngayon, yung pagbaliktad ng 18 ex-marines. So kayo mga banateros, naniniwala ba kayo
na walang dahilan ng pagbaliktad ng 18 Marinor. Ito ba ay binayaran ng dihamak na mas malaking halaga? At ito ba ay kabilang sa 18 Marine? Ito ba ay maituturing natin na baka mamaya katulad nito yung mga witness, katulad na lang nung kay Risa Ontiveros na binabayaran niya yung witness na si alias Rene para lang itumbok or para lang ilaglag si pastor. So palaging nangyayari 'to kaya medyo medyo nagdadalawang isip tayo kung paniniwalaan ba natin itong apat na 'to. Wala na mga banateros, nalintikan na. Boying Remulla nilaglag ang mga BBM vlogger. Tanginin nyo kasi, di muna kasi kayo nag-aantay ng balita bago kayo magbentang. Sabi ni Boying Remulla ay daw, etong issue about sa pagbaliktad ng apat na marine ay pakana ng kampo ni Martin Romualdez. Dahil etong kampo daw ni Martin Romualdez ang makikinabang dito. Pero sabi ng mga loyalistang OGAG, DDS dalawa daw. Duterte na naman daw ang may pakana nito. Alak timag talaga. Sino ba talaga? Gulo-gulo nyo Gulo-gulo yarn. Tangina kasi bago kasi magkomento sana. Alam mo yon, nakakatawa dito kasi ang tanging alam lang nilang gawin ay puro lang sa Duterte, isisi lahat ng bagay na nangyayari dito sa Pilipinas, puro Duterte lang. O eto ngayon, 'di ba? Talagang sinuplak. Sa susunod kasi kontakin niyo muna si Ombudsman Boyeng Remulla bago kayong maggawa ng content ng kung ano-ano. Ha? Para naman hindi kayo napapahiya, anak ng teteng naman talaga, oh. At dito nga sinabi rin ni Ombudsman Boyeng Remulla na hindi daw nila tinakot etong mga bumaliktad na 18 ex-marine dahil 'di ba, kesyo kaya naman daw proteksyonan ng sarili nila. Pero nakakapagtaka lang dito at nakakaano dito, gagaya nung sinabi ni Attorney Baligod na ilang beses pa lang ipinatawag etong 18 ex-marine doon mismo sa opisina ng ombudsman. So, alam na this, 'di ba? Obvious naman na. Biruin mo nagulat nga daw si Attorney Baligod nung pinatawag. Tsaka ito, bakit pinapatawag sa ombudsman? Doon lang ako nagtataka. Bakit kailangan ipatawag, no? So, kung ganun man, kung nasa batas man 'yun, so may posibilidad din talaga na talagang kausapin sila at kung ano-ano yung sabihin sa kanila. Alam naman natin na itong si Ombudsman Boying Remulla ay tuta ni Marcos Jr. yan. At pero in fairness ang ganda ng script niyo So papalabasin na naman nila na nag-aaway-away si Marcos Jr., Lisa Sandro at Martin Romualdez. So yan ang papalabasin nila. At eto nga daw pakana or etong ano nga daw ng 18X Marine ay pakana nga daw ni Martin Romualdez. Kaso nagtataka ako kasi kawawa naman ang mga BBM vlogger kasi gulo-gulo na ang kanilang mga content. Hindi na nila alam kung saan kung saan sila magsasalita, kung isisisi ba nila sa mga Duterte or isisisi nila kay Bossing Romualdez nila kasi nga mayayari sila kapag sinisi nila kay Romualdez. No, sinabi ni Boying Remulla yan. So, sa susunod kasi, mga tolongges na mga vlogger, mag-update kasi kayo sa GC. At bago kayo maglabas ng mga vlog nyo, dapat nanonood muna kayo. So, tuloy, kayo mismo yung kayo mismo yung sumusuplak sa sarili nyo, mga tanga Uy, shoutout kay kay Bayot ng Canada kasi nga kinontent niya yung post ko na ang sarap maging BBM vlogger at lilipat na ako sa halagang 3 million. No? Sinakyan ng Bayot ng Canada. Tulonggis talaga. Alam nyo, ano lang yun, tawag dito biro-biro lang yung sinasabi ko kahit ilang milyon nga ino-offer sa Banateros Umaabot nga ng 20 million tapos 3 million lang babaliktad ako. Di wow, kahit ilang daang milyon pa yan na talagang masasabi ko na talagang sobrang makakatulong yan sa pamilya ko at sa sarili kong buhay, pero hindi ko pa rin kakagatin yan. Puta na may karma yan. O tignan mo ikaw, hindi ka makauwi ng Pinas. So, subukan mo nga umuwi ng Pilipinas. Kahit isang buwan ka lang dito, try natin, pustahan. Uwi ka ng Pinas, di ba? Kung talagang matapang ka, umuwi ka ng Pilipinas.
Oh, harapin mo yung mga nakaabang na mga kaso sa'yo dito. Itong bayot ng Canada eh. Pero in fairness, ang galing mo mamili ah. Oo, kasi sino yan? Si Astig Pinoy ba yun? O Guwapings yun. Banateros Brothers, mga Guwapings din. Talagang gusto mo kami i-chupageti ah. Magaling kang mamili ah. Doon kasi talagang alam mong panalo ka ah. Oo, talagang ako pinupuntirya nito or ang Banateros. Matagal na rin to nagpapapansin sa amin mga Banateros na kesyo labanan daw siya ng debate. Ano nga namin nalabanan ng debate kung yung sarili mo nga mismo kalaban mo. Apakatanga mo tapos papatulang ka namin. Debate, ulol. Umuwi ka muna ng Pinas. Uwi ka muna dito. Pag nakauwi ka dito, sasaluduhan talaga kita. Oo, pag nakauwi ka dito sa Pilipinas, sasaluduhan kita. Ang hindi ko lang matutukoy kung makakabalik ka pa dyan sa Canada dahil sa dami mong kaso nakakaharipin dito, lalong-lalo na sa Iglesia ni Cristo. Nako. Wow! Oo. Sige lang, i-content mo lang. Wala namang problema pero congratulations kasi napansin ka sa isa sa mga Banateros brothers. So congrats, bayot ng Canada. So siguro masayang-masaya ka na diyan. Maglo ka na lang mamaya kasi sa sobrang kilig mo dahil napansin kita at pinapansin na kita. Kilig yan, kilig si Bayot. Ang ginag to. Ayun pa puta. Ito yung vlogger na minumura si BP Sara, Senator Robin Padilla at tinatawag na kulto ang Iglesia ni Cristo. So ngayon, umuwi ka dito sa Pilipinas, yan ang hamon sa'yo. Dapat yung unang hamon sa'yo, yung unang mong gawin, hindi yung panay call out mo kay Banat Bay, hindi ka papatulan ni Banat Bay. 'Di ba? Sa mga vlogger nga lang, kay Jesus nga lang, kay Madaragod, hindi ko naman sa minamalit si Madarahog pero doon pa nga lang, wala ka nang sinabi. Tapos kay Banat Bay pa, mahilig ka talaga sa Dax Hindi mga Banateros, no? Oo. Kung sino yung lumalaban sa korupsyon, yun ang mga ikinukulong. Tapos yung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na ipapakulong niya yung pinsan niya hanggang ngayon, nga. Naunahan pa po ng 18 ex-marine or ano na lang sila, ilan na lang ba sila? So naunahan pa nilang makulong si Martin Romualdez. Tapos ang galing ng script nila kasi pinapalabas nila na yung pasimuno at yung mga ano dito sa 18 ex-marine pasimuno daw si Martin Romualdez. 'Di ba? Ang galing. Galing ng script nyo. No? Ang tindi nyo talaga. So bakit nakasando tayo? Kasi yan, may konting pasilip tayo. Uy, easy. Di pa tapos. Pag tapos na yan, tsaka ako i-reveal sa inyo. So noon tindi, no? Pinapalabas nila ngayon na etong si Martin Romualdez at Marcos Jr. at si Ombudsman Roboying Rimulya ay nagkakagulo, no? So yan ang ano nila, yan yung script para na naman diyan na naman matuon yung atensyon ng taong bayan at masabi lang nila na walang sinisino si Presidente Ngagba. Ginagawa talaga tayong utu-uto nitong mga to, no? Lupit talaga nila, no? Kakaiba eh. Ibang-iba talaga kayo sa lahat. Tangina, grabe talaga. So, yun. Ang nagpapasalamat lang ako dahil ang tindi ho ng sakripisyo na ginagawa nitong mga Marines na to, tong ex-Marines. Kasi talagang napanood ko po yung isa sa mga interview ng isa sa kanila na hindi daw talaga magbabago ang kanilang pinaglalaban. Yun talaga ang pinaka tunay doon. At ang pinaka nakakaloko pa dyan, tingnan nyo yung mga bumaliktad na apat, hindi, kuno kakasuhan, kunwari kakasuhan, pero mga bayad na yon. Alam naman na natin yan, no? At sinabi mismo yan, hindi mismo sa akin nanggaling yung impormasyon na yan, kundi doon sa sa 18 ex-marine na sinasabi na magkano ba yun? 20 to 25 million ata ang offer sa bawat isa sa kanila. Galing ako, 3 million lang. Oh. May kakagat na naman dito mga loko-lokong vlogger no? Si Bayot ng Canada, oy. Tsaka mo na ako liyabangan pag makakauwi ka na rito ng Pilipinas Pero grabe, tindi talaga, no? Biruin nyo yung mga bumaliktad, hindi ko nulong. Tapos, yung mga hindi napapayag sa offer, ayun yung mga kinulong. Tindi talaga. Grabe, nakakasuka. Pero okay lang yan. Diba? Dagdagan nyo pa ng dagdagan.
Kasi darating ang araw na sisingilin lahat sa inyo yan. Itagaan nyo yan sa bato. Oo, totoo tong sinasabi ko. Sisingilin lahat sa inyo yan. Kaya okay, goods na goods lang yan. Konting pasilip. Uy, easy. Papakita ko din sa inyo. Hindi pa kasi tapos. May one session pa bukas. So maganda na yan. So kayo mga banateros, sa inyong opinion, tama lang ba na makulong ang mga Marines na to at si Romualdez, Saldico at yung iba pang mga kongresista katulad na lang ni Charis na hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong, pag-alagala pa at patuloy pa rin na nagbubunyi sa mga ninakaw nila na pera ng taong bayan. So sino dapat ba ang makulong? Deserve ba ng 18 ex-marine ng ex-marine na to? Itong mga ex-marine, or mas deserve ng mga politikong sangkot sa flood control scam? So sino ba dapat talagang makulong? So kayo tatanungin ko, kasi kapag ako na naman, sasabihin nila Manila, bias na naman ako. So i-comment nyo dyan sa baba ang inyong komento. Paldo na namang muli ang administrasyon na Marcos Jr. na. Paldo na naman muli, umutang na naman si Marcos. Ang solusyon sa lahat ng problema sa bansang Pilipinas, walang iba kundi ang umutang si Marcos. Bumaha sa Pilipinas, uutang si Marcos. Magutom ang mga tao sa Pilipinas, uutang si Marcos. Dumagsa ang sakit sa Pilipinas, uutang si Marcos. Kailangan ng trabaho ng bawat Pilipino, uutang si Marcos. Pababain ng krimen sa Pilipinas, uutang si Marcos. Tayo na, paldo na naman ang aking kumpare. Pare, baka naman. Pare, pangbayad lang, makauna-un lang kami, konti. Makauna-un lang kami ng konti, pare. Gasino ba yung sigurong 5 million o kaya 10 million? Barya naman yun sa inyo, pare. Baka naman. Makauna-un lang, oh. Kahit makauna-un lang ng isang taon, makapahinga lang ako ng mga 3 months, ganon, 2 months. Pahinga lang. Oo, yung tipong hindi kami mag-iisip ng paano kami kakain kinabukasan. Sige na, pahinga lang, konti lang, pare. Baka naman. Siguro naririnig mo naman. Napapanood mo naman ako siguro. Pare, baka naman. 5M, kahit nga 1 million lang eh. O kahit 500K lang. 500K lang. Makapagpahinga lang isang buwan, isang linggo. Hindi ako magtatrabaho isang linggo lang. Maranasan ko man lang yun na ipahinga yung yung mga ugat-ugat ko sa katawan. Hindi ako mamroblema kinabukasan kung saan kami kukuha ng pagkain. Hindi ako mamroblema kung saan kami kukuha ng pambayad sa bills, ng upa sa bahay, pambaon ng mga bata sa eskwelahan. Yun lang, pare. Sige na, pre. Umutang na naman muli. Paldo na naman ang administrasyong Marcos. Lahat na lang ng tapos magtatayo ka pa ng racket na gagastos ng 17 billion. 10 feet na racket. King ina mo. Diba? Tapos uutang ka na naman. Utang na loob. Tigilan mo na yan. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero